Tayo po ay dumulog sa maikling panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal, sa iyong walang hanggang kapangyarihan at kabutihan sa amin, Panginoon, na patuloy po ninyo pinagkakaloob, O Diyos, ang pribilehyo na ikaw ay aming sambahin at patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin sa mga sandaling ito, Panginoon, ang iyong paghahari sa aming kalagitnaan. Kaugnayin po ninyong bawat puso. At hiningi rin po namin, Panginoon, na turuan po ninyo kami na magpakumbaba ng aming mga puso at isipan na handang tanggapin ang bawat katuruan na nagmumula sa inyo, ang lahat ng katotohanan na nagmumula sa inyong banal na salita, ang salita na pinagmumulan ng aming buhay at patuloy na magtataguyod sa amin hanggang sa huling sandali. Panginoon, muli po Diyos, ipahintulot po ninyong kaganapan ng pinakamabuti mong layunin sa bawat buhay. Maganap, Panginoon, na aayon sa inyong kalooban. At sa bawat sandali, Panginoon, ang aming pakikinig. Matutunan namin na patuloy na ikaw ay sambahin, lulatiin parangalan. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay pagpapatuloy po ng ating aralin sa nakaraang linggo dahil hindi po natin magagawa na mapalalim ang ating kaunawaan patungkol po sa Panginoong Yesus sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng ilang oras lamang. Sa totoo lamang po ay hindi natin makakaya na ubusin ang lahat ng ating maunawaan ang lahat ng dapat nating maunawaan upang sa ganun ay malubos ang ating kaalaman patungkol po sa lahat ng katotohanan sa ating Panginoong Yesus. Dahil mapapansin po natin na ang buong Bible, mula sa Genesis ang Revelations, ang lahat pong ito ay patungkol sa Panginoong Yesus. Kaya po, asahan po ninyo ngayon na may mga ilang mauulit-ulit na ating mga na ating babanggitin patungkol po sa description at sa mga katangian ng ating Panginoong Hesus upang sa ganun ay mapalawak po natin ang ating kaunawaan at mabigyan ng diin ang mga bagay na may kinalaman po sa hindi lamang po sa mga katangian ng Panginoong Hesus kundi ang kanyang mga kamanghamanghang ginawa na beyond the comprehension of the human mind. Hindi kayang arukin ng ating kaisipan po ang lahat. Nagawa po natin ang maikling pag-aaral patungkol po sa kawalan ng pag-asang sa ating spiritual na kalalagayan at sa ating pong relasyon sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ginawa niya ang hindi niya kinakailangan gawin, ngunit ginawa niya ang isang bagay, ang tayo po ay iahon mula sa walang hanggang sumpa dahil sa ating mga kasalanan. At dahil dito, ay gumawa po tayo ng maikling pag-aaral patungkol po sa katangian, sa identity ng ating Panginoon. Siya na ang kanyang mga ginawa ay walang kapantay sa kadakilaan, walang kapantay ang mga kamangha-mangha na kanyang mga gawa upang tayo lamang ay iahon mula sa kawalang pag-asa ng ating buhay spiritual. Kaya pong ating binabanggit dito ay ang ating Panginoong Yesus na marahil sa buong mundo, sa buong sangkatauhan ay kilala naman ang kanyang pangalan bilang isang mahalagang pangalan sa Kristyanismo. Ngunit doon sa mga hindi naniniwala sa kanya, o di kaya naman doon sa may mga kaunting kaalaman na napakababaw, siya ay isa lamang karaniwang religious figure.
Ah, Yun ang dahilan kung bakit ninanais natin na mapalalim ang ating kaalaman at kaunawaan patungkol sa totoong Jesus Christ of the Bible at hindi yung Jesus Christ na ayon sa opinion ng tao o katuruan ng tao at hindi rin yung Jesus Christ na alam ng mga relihiyon na nakabase sa kanilang sariling kaunawaan at katuruan, ngunit hindi nakabase sa Bible, sa salita ng Diyos na tanging pinagmumulan ng lahat ng katotohanan. Kaya po, doon naman sa mga pinagpala ng walang kapantay na regalo ng kaligtasan, ang Panginoong Hesus ay ang Diyos na walang hanggan na nanaog dito sa lupa, sa katawang tao, sa anyong tao, bilang tinawag na anak ng tao upang ihandog niya ang kanyang banal na dugo bilang tanging katanggap-tanggap na pantubos sa ating kalayaan mula sa sumpa at pagkaalipin sa kasalanan at sa kamatayang walang hanggan. Kaya po ang buong Bible, gaya ng sinabi ko kanina, ay patungkol po lahat sa Panginoong Hesus. From Genesis to Revelation, kaya lamang ay mauunawaan lamang ito ng mga tao na katanggap po ng Espiritu Santo, sa mga pinananahanan ng Espiritu Santo, at ito po yung mga taong tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa mga sandaling ito ay ipagpaumanhin po ninyo na marahil ay mauunawaan lamang po ito ng lubusan ang mensahe ngayon doon sa mga nagsasabing sila ay totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo Jesus. At doon naman sa mga hindi makarelate o di kaya ay hindi magagap ang kaunawaan sa ating mga tatalakayin o di kaya naman doon sa mga totoong naghahanap ng katotohanan. Pinapanalangin po natin na pagkalooban kayo ng Diyos ng kanyang biyaya at kahabagan upang magawa po ninyo na mabuksan ang inyong mga puso at kaisipan at magagap ang mga katotohanan na siyang magpapalaya sa inyo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at mga mapanlinlang na katuruan. Kaya gaya po ng ating ginawa sa nakaraang linggo, maaaring sabihin po natin na sa ating pag-aakala ay sapat na ang ating nalaman patungkol po sa Panginoong Hesus dahil po doon sa mga na kuha po natin na mga information at mga ebidensya mula sa salita ng Diyos. Ngunit para sa tao na totoong dinaluyan ng biyaya ng Diyos na kung saan ang pagpapala ng kaunawaan at tinanggap ang katotohanan sa kanyang puso at kaisipan ay maaring maghahanap pa o makikita na hindi pa sapat ang kanyang naunawaan upang lubos niyang maunawaan ang katotohanan. Bagamat maaring sapat upang siya'y manampalataya, ngunit kinakailangan pa ang higit na malaliman na kaunawaan upang sa ganoon tumibay ang pananampalataya at hindi matitinag kailanman. Kaya po, sa kabila ng katotohanan na ito, kailangan pa rin natin bilang mga totoong mga mananampalataya na patuloy na pakainin ang ating mga puso at isipan ng buhay na salita ng Diyos upang patuloy na ating magkaroon tayo ng matinding mithiin na isulong ang mas malalim na kaalaman patungkol sa Panginoon Hesus. At nang sa gayon ay mapuspos tayo ng karunungan at kaunawaan patungkol sa kaalaman ng kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay na magiging kadahilanan upang magkaroon tayo ng matibay, matatag na pundasyon ng pananampalataya. Dahil po ang ating
ating paninirahan sa daigdig na ito ay pansamantala at paigsi na ng paigsi ang panahon na tayo po ay nakikisalumuha sa ah, mga taong makasanlibutan at sa mga mapanlinlang na katuruan na mula sa mundo. Kaya po, ang mithiin ng isang totoong Kristiyano habang siya ay nandito sa pansamantalang buhay na ito ay ang matanggap ang kapuspusan ng buhay at karunungan patungkol sa Panginoong Hesus. At dahil dito, kinakailangan natin magpatuloy na hukayin ang mas malalim pa na kayamanan ng kaalaman patungkol sa ating Panginoon dito sa aklat po ng Colossians chapter 1, na ngayon po ay ipagpapatuloy po natin mula sa verses 15 hanggang 23 patungkol sa mga dakilang katangian at mga ginawa ng Panginoong Hesus na nagdala sa atin sa lubos na kalayaan patungo sa kapuspusan ng buhay na inilaan ng Panginoon para sa lahat ng kanyang mga tinawag mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan upang maging kabahagi ng walang hanggang mana sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa po natin, Colossians chapter 1, verses 15 to 23. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is also head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him, and through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven, and although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet he has now reconciled you in his fleshly body through death, in order to present you before him holy and blameless and beyond reproach, if indeed you continue in the faith, firmly established and steadfast, and not move away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creations under heaven, and of which I, Paul, was made a minister. Binasa po natin yung buong yun upang magkaroon po tayo ng initial na kaunawaan po tungkol po dito sa ating tatalakayin, at ngayon po ay iisa-isahin po natin tingnan ang mga bagay nito. Ipagpaumanhin po ninyo na may mga pagkakataon po na hindi ko maiwasan na sasambitin ko po sa English dahil napakahirap po kuminsan na isalin sa Tagalog. Ano po? So, ang una pong punto na ating titingnan po rito, number 1, further study on Jesus Christ's attributes and works. So, ito po yung ating titingnan na mabuti, aralin na mabuti, yung kanyang mga katangian, yung kanyang mga ginawa, at dito po makikita natin na bagamat marami na ay hindi pa rin sapat, ngunit marahil dito na muna tayo. Unang-una po, makita natin yung kanina, mula sa verses 15 to 20 ay nandun po lahat. Mahaba nga lang, hindi na natin kailangang ulitin. At una po, letter A, he is the image. Unang ibig sabihin po, in the likeness of the invisible God. Ito po yung inilagay na po natin open and close parenthesis doon, yung in the likeness, kahalintulad ng Diyos na hindi nakikita. Okay.
Marami po sa New Testament ang patungkol po dito, ngunit titingnan lamang po natin 2 Corinthians chapter 4, verse 4b. Sabi po diyan, so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So dito po, binanggit na muli po ito, na ang ibig po sabihin, ito ay, it implies representation and manifestation of God, the Father's glory. So, ano po yun? Kumakatawan at kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama. Hebrews chapter 1, verse 3. And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So dito pa lamang makikita po natin yung kaluwalhatian talaga, sabi yung radiance, yung kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. So, ito po mali, inulit po yan sa John chapter 14, nung sinabi ni Jesus na, He who has seen me has seen the Father. Basahin po natin ang buo yan, verses 9 to 11, para po naging malinaw na mabuti. Jesus said to him, have I been so long with you and yet you have not come to know me, Philip? Kausap kasi niya rito si Philip po na hindi niya pakilala na lubos ang Panginoon. He who seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me does His work. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. Otherwise, believe because of the works themselves. So dito ay ini-emphasize ng Panginoon Hesus yung katotohanan na kaya po ang pinupunto po natin dito, ang Panginoon Hesus po ang perfect visible manifestation of the invisible God. Perfect, perfecto na nakikita, naihayag, nakikita yung nanghayagan ang mukha ng hindi nakikitang Diyos. At yung context po ng salitang image na binanggit dito sa verse 15, hindi po nangangahulugan na eksaktong perfect image sa mukha. Ano po, na yun talaga mismo na sapagkat binanggit din po ito ng 1 Corinthians 11 verse 7 at ganun din sa Philippians 2 verses 6 to 7 na sabi yung form o di kaya yung kabuuan. Kaya ang ibig pong sabihin nito ay yung buong kabuuan, the very substance or essence, ano po, ng Ama ay natin Kristo Jesus. Kaya po, yung kanyang supremacy, yung kanyang pagiging pinakamataas sa lahat at walang kapantay na kapangyarihan sa lahat sa kanyang relasyon sa Ama ay nasa kanya rin. Again, Christ is the perfect resemblance of God. So, ito po, ang hirap pong talagang ma-imagine po natin, pero sabi, eksakto na wangis ng Diyos Ama. He is the firstborn of all creation, or firstborn in creation, na ang ibig po sabihin nito ay siya yung pinaka-una sa lahat. At ang kanyang kapangyarihan ay nangingibabaw sa lahat ng nilikha, showing superiority over all things. Nakakahigit siya sa lahat. Gaya ng sinasabi ko, hindi kayang arukin ito ng kaisipan ng tao. Masyadong limitado po ang kakayahan ng kaisipan ng tao upang magagap yung buong kaunawaan ng lahat ng katotohanan ito.
Talaga po napakahirap. That is why ang talagang kailangan natin ay ang biyaya ng Diyos na magkaroon tayo ng kakayang tanggapin ang mga katotohanan ito sa pananampalataya. Hindi yung human reasoning, sapagkat faith itself has nothing to do with human reasoning. Walang kakayahan ang kaisipan ng tao upang ito ay labanan o kontrahin or hamunin. Wala po. Letter B, He is the creator of all and upholder of creation. Binanggit po yun ng verses 16 to 17. At ito, sige, basahin po natin para ano kasi, ang ganda po kasi. By Him, all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things had been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. So, ayan po, malinaw na malinaw. Kaya po, nawa po ay talagang lumalim sa ating mga puso at kaisipan ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ang manlilikha. Lumikha na lahat ng bagay at siya, sa pamamagitan niya, nananatili ang lahat ng bagay. Yung pananatili ng lahat ng bagay, hindi mo madaling sabihin yun. Ano po? Kasi unang-una ay siya ang kadahilanan kung bakit nalikha ang lahat ng bagay at siya ang kadahilanan kung bakit nananatili. Kung paano po nananatili na yun, ay napipreserve ang lahat ng bagay. Kaya po makikita po natin lahat ng ating makikita sa na heavenly bodies, ang lahat ng ating makikita sa buong sansinukob, sa buong universe, pag tinignan po natin, lalo po sa gabi na wala pong ulap, makikita po natin na ang kalangitan ay punong-puno ng mga bituin at mga planeta. At kung hindi po kayang bilangin ang dami nito, at ang mga kung paano kalalaki po ito ay hindi po kayang arugin ng ating kaisipan. Ngunit ang lahat ng ito na marahil po ay trillions in numbers ay perfectly nasa kaayusan dahil sa hindi kayang arukin na kapangyarihan at katalinuhan ng dakilang lumikha. Yan po yung marahil doon po muna tayo. Christ is not only the one through Him all things came to be. Hindi lang po dahil sa nagganap ang lahat dahil sa Kanya. Siya rin yung nagpapatuloy na nananatili ang lahat ng bagay. John chapter 1 verse 3. Binanggit po ito, all things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Sa lahat ay pamamagitan niya. Hebrews 1 verse 2, in these last days has He spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. Sa pamamagitan niya. So, ito po malinaw na pinapakita po Christ's priority and superiority over all creation. Kaya po, hindi maaari na siya'y bahagi ng mga nilikha dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Alam po niyo kung bakit talagang pinapaikot-ikot natin dito na mabuti? Kasi po, ay may mga nagsusulong na relihiyon na hindi kinikilala ang pagka-Diyos ni Kristo. At marahil ito yung pinakamalaking kasalanan. Okay, the word firstborn na binanggit po kanina ay pagpapakita na si Kristo ang nauna sa lahat ng mga nilikha at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilikha.
Binanggit siya ng Revelation chapter 1 verse 17. Noong ipinahayag ni Kristo ni Kristo Jesus na siya ang una o first, ginamit niya yung salita ng ibig sabihin ay absolute first. Nang ibig sabihin ay sovereignty. Walang kapantay na kapangyarihan sa lahat. Kaya para po bigyan pa natin ng mas malawak na kaunawaan nito, the Father is the ultimate source, pinagmulan ng lahat, and the Son is the mediating cause of the world. So, pinagmulan ng lahat ang Ama at naganap ang lahat sa pamamagitan naman ni Kristo. Revelations chapter 3 verse 14, makikita po natin dito, meron pong gusto ipakita sa atin. To the angel of the church in Laodicea write, the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God says. So, pag ito ay ina-analyze natin mabuti, may makikita po tayo rito na ang anak, ang master workman of creation. Siya yung simula ng pagkakalikha ng lahat ng bagay. Letter C, Christ is the head of the body, the church. Na binasa dun sa verse 18, aside from being the Lord of the universe. Okay, ito po makikita po natin na yung katotohanan ito na binanggit din po. Hindi na po tayo tutungo ron, Ephesians chapter 1 verses 22 to 23, Ephesians chapter 5 verse 23. Ito po yung nagko-confirm ng lahat ng ito. At dito po, ano po yung church na binabanggit dito? Kaya po yung word the church binabanggit natin sa English, kasi po wala naman totoong pagkakasalin sa Tagalog ang salitang church. Ano po? Na mali yung ginagamit ng Tagalog na simbahan. Dahil ang simbahan ng salita ay gusali. Dahil sa halip na simbahan sana ay sambahan, bahay-sambahan. Kaya po yung mga gumagamit ng yung gumagamit ng Tagalog na church, ang ginagamit na salita ay ang ecclesia. Mula sa word na ek at kaleo, nang ibig sabihin called out. So, ibig sabihin ang church ay yung mga tao. And the church is the universal and invisible church. Okay, ito po, universal, invisible. Kaya hindi po ibig sabihin, yung mga nakikita natin na mga churches po ay hindi yun ang actual at totoong universal church. Kasi ang totoong universal church, kaya invisible, kasi ito, ang mga tao na nagkaroon ng totoong mananampalataya na bautismo ng Espiritu Santo mula sa mga sandali na sila ay totoong nagtiwala na nampalataya kay Kristo Jesus at inilagak ang kanilang buhay kay Kristo Jesus. Makikita natin yun sa 1 Corinthians 12 verse 13. Kaya po ang totoong universal church, invisible church, ay ang lahat ng totoong nanampalataya kay Kristo mula sa araw ng Pentecost sa Acts chapter 1 verse 5. Yung mga nauna na sumampalataya kay Kristo noong nag-preach po si Peter. Mula doon hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Kaya po yung universal body of Christ, ito. Yung church na yan. Kaya ang church po ay special body na kung saan po dito ay wala ng pagkakaiba ang kahit sino. Hindi na tinitingnan ang lahi ng tao. Kaya doon po sa Galatians 3:28 sabi, neither Jew nor Gentile, kundi ibig sabihin po, pare-pareho na ang lahat. Wala ng pagkakaiba, kundi sila yung mga totoong nanampalataya at pinagkalooban ng Espiritu Santo ng bagong buhay, new creation in God. Ano po, ito po sila. Kaya ang lahat ng nasa loob ng universe,
universal church ay tinatawag na new creation of God. Hindi po yung physical, kundi yung kanilang espiritu, yung kanilang kaluluwa. Kaya po sa lumang tipan o sa mga sinaunang panahon, sa lahat ng po ng mga nakaraang henerasyon, the church was a mystery. Hindi po nila alam noon ang church sa lahat ng mga nakaraang henerasyon. Binanggit yan ng verse 26. Binanggit din Ephesians chapter 3, verses 4 to 5. Sa purito, by referring to this, when you read, you can understand my insight into the mystery of Christ, which in other generations was not made known to the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and the prophets in the Spirit. Kaya nagsimula lang ito noong mangaral ang mga apostol at naitatag ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo ang church noong Pentecost. Kaya doon lang nila naalaman, doon na ihayag ang katotohanan ito. Romans 16, verses 25 to 26. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for a long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all nations, leading to obedience of faith. So, ito po, makikita natin na talagang hindi nila alam noon. Kaya po, would you believe na hanggang ngayon, ay hindi unawa ito ng maraming tao. Dahil ang pagkaalam nila, kumbaga sa generic, ang pagkaalam nila, basta simbahan, church. Pero hindi po. Sila yung mga totoong nanampalataya na pinagkalooban ng bagong puso at bagong espiritu at pinanahanan ng Espiritu Santo. Kaya po, invisible and universal. And the head is Christ. So, yung totoong church ay, ang totoong ulo ay si Kristo. Letter D, Christ is the beginning and the firstborn from among the dead. Makikita po natin para po bang paulit-ulit, pero ang totoo nun kasi ay sinisiksik po natin ng gusto, ini-emphasize ng gusto po lahat ng katotohanan ito dahil napakahalaga sa ating kapanahonan. I will tell you later kung bakit. Ganito po. Revelation chapter 1 verse 5, binanggit po ito. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and released us from our sins by his blood. Okay, dito po binanggit sa first word. Ang ibig po sabihin, si Kristo ang unang nabuhay mula sa mga patay, pero hindi na basta nabuhay, kundi sa kanyang immortal body. Kaya first fruit din siya ng mga namatay, dahil hindi na siya kailanman namatay pa. Nanatili siyang buhay. 1 Corinthians 15 verse 20, nandun po yun. Ano po? So, ito po yung pagkakaiba ng mga iba. Kaya po siyang kauna-unahan. Kaya, ang kanyang muling pagkabuhay ay naging marka o palatandaan ng katagumpayan laban sa kamatayan. Hebrews chapter 2, verses 14 to 15. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil, and might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. So ito po yung magandang punto ron, na pagtagumpayan niya at kasama ang lahat ng mga totoong nanampalataya sa kanya. Kaya ipinahayag niya na
yung kapangyarihan ng totoo na siya ang Diyos Anak sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Romans chapter 1, verse 4, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead according to the Spirit of holiness, Jesus Christ, our Lord. That's why Jesus Christ lives forever on the basis of the power of the indestructible life. Walang hanggan ang kanyang buhay na hindi kayang wasakin ng kahit na ano. Hebrews 7 verse 16, who has become such not on the basis of a law of physical requirement, but according to the power of an indestructible life. Ang ganda pong pakinggan. Ang lahat ng ito ay upang sa ganun ay makita na siya ang supreme. Siya yung kataas-taasan sa lahat. Wala nang hihigit sa kanya. Okay. Marami pong binanggit na mga salita dyan na kinakailangan po natin maunawaan. Gaya po ng salitang logos o word na binanggit ng John chapter 1 verse 1. And the word became flesh, sabi ng John chapter 1, at ng John 1 verse 14. At yung word na yun, na siya yun, ay nagpakumbaba. At pagkatapos magpakumbaba, siya ay inilagay sa pinakamataas na pedestal at binigay sa kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Philippians 2:9. So makikita po natin na hindi ito biro, hindi ito in most of the time we take this for granted or we ignore o parang simpleng bagay, pero alam po nyo, beyond imagination ang lahat ng ito na ating tinatalakay. Letter E. All God's fullness dwells in Him. Basahin po natin yung verse 19 para po maging malinaw uli. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him. Lahat, ang kapuspusan, lahat ay nasa Kanya. Do sa chapter 2 po ng Colossians, verse 9, ang sabi rin, for in Him all the fullness of deity dwells in bodily form. Siya rito, lahat ng kapuspusan ng pagkadiyos ay nakapaloob sa Kanyang katawan. Alam po ninyo, yung verse 19 po, is one of the most powerful description of Christ's deity in the New Testament. Kaya po ito hindi biro na atin pong tinatalakay. One of the most powerful description ng kanyang pagkadiyos. At yun ang hindi ko minsan natin binibigyan ng pansin, pero yun ang katotohanan. Hebrews chapter 1 verse 8. But of the Son he says, your throne, O God, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of His kingdom. So nasa kanya lahat ng authority. Kaya po ang tindi po ng description na ito na kung minsan hindi natin po tinitingnan na ganun-ganun na lamang. Kaya po yung full and complete deity o pagkadiyos ay na kay Kristo permanently. Hindi mawawala. Letter F. Christ is the reconciler. Yung pong Bible na Tagalog ay hindi po nakalagay ang Tagalog ng reconciler, kundi pagiging magkaibigan na muli.
Pero kung ilalagay natin doon sa karaniwan language sa Tagalog ay siya yung naggumawa ng paraan para magbati. Ano po? Magkabati. Verses 20 to 22, babasahin po natin para makita natin mabuti. And through him, to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet he has now reconciled you in his fleshly body through death, in order to present you before him holy and blameless beyond reproach. Grabe po yung gustong ipakita po sa atin dito na katotohanan na ang bulto po rito ay pinag-ayos niya, pinagbati niya sa hindi lamang po ang tao kundi ang lahat ng bagay dito sa lupa at sa langit. Hindi po ibig sabihin lahat-lahat as in lahat kundi yung pong mga taong nagkaroon ng kaligtasan, yung mga taong dinaluyan ng biyaya ng kaligtasan at ng mga anghel sa langit. Kaya dito binanggit ng 2 Corinthians 5:17 to 18 to 20. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. Sila po yun. Ano po? Now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Namely, that God was in Christ. Ito po yung maganda. Reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ. As though God were making an appeal through us, we beg you, on behalf of Christ, be reconciled to God. Ang ganda po ng gustong pakita rito. Dugtungan po natin bago po natin bigyan ng higit na paliwanag sa Romans chapter 5, verse 10. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. So, sino ni-reconcile niya? Itong mga pinagkalooban niya ng bagong buhay sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang dugo. At marahil maganda po na maipaalala sa atin lahat na hindi lamang po ang tao kundi ang lahat ng physical creation, ang buong sangnilikha ng Diyos, ay nadamay sa judgment ng Diyos kay Adan. Kaya po yung makikita natin sa Genesis po, damay lahat. Kung kaya't kinakailangan na maunawaan po natin ito dahil makikita po natin kung ang buong sanglilikha nga ay nadamay po sa judgment ng Diyos, sa sumpa ng Diyos kay Adan. Hindi na po tayo magtataka na ang mundo na ating ginagalawan ngayon ay pasama ng pasama ng pasama sa bawat araw na lumilipas. Gayon pa man sa kabila ng lahat, ang sangnilikha, kasama po ang mga totoong nagkaroon ng kaligtasan, ay buong pananabik na hinihintay ang Diyos anak na ipapahayag. Ito po yung hinihintay natin, rapture. Romans 8 verses 19 to 21. For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the Son of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from the slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. So, hinihintay po natin ito na magaganap. Pero sino po naghihintay na totoo na may pananabik? Yung po mga nakakaunawa ng katotohanan na tayo po ay inalipin ng kasalanan dito sa mundong ito. At tayo ay napalaya mula sa sumpa ng kasalanan.
habang narito pa at naghihintay ng lubos na kalayaan mula sa pagkakasadla sa makasalanang sanlibutan ito. Reconciliation is needed. Kailangan po ito, pagbabating ito, kasi po ang tao ay napahiwalay sa Diyos, napahiwalay ang buhay. Ito po yung hindi natin unawa. Ipapaliwanag ko mong bakit. Ano po? Alienated or cut off from life and God. Napawalay tayo, ang buhay natin napawalay sa Diyos. At kung ito po yung parang hindi gagap ng karamihan ng tao. Pero basahin po muna natin ang verse 21. Bago tayo pumunta sa iba. Although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds. Okay, ito po, napahiwalay. Ephesians chapter 2 verse 12. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Ephesians 4, verse 18. Being darkened in their understanding, excluded from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. Ito po, ang bigat nito, pero hindi po gagap ng maraming tao. Dahil ang pagkaalam ng maraming tao na alam nila ang pangalan ng Panginoon, alam nila, akala nila, at sila ay may religion, akala nila, sila ay may kaugnayan sa Diyos. Ngunit hindi po totoo yun. Putol po ang relasyon. Putol ang buhay sa Diyos. Whether we accept it or not, yung spiritual condition ng mga Kristiyano sa Colosas noon ay kahalintulad din ng atin ngayon bago pa tayo nagkaroon ng kaligtasan. Bago pa nagkaroon ng kaligtasan mga taga-Colosas, ganito rin sila noon. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan ngayon, ganito rin tayo noon. Dati tayo ay kaaway ng Diyos. Tayo ay salungat sa Diyos sa ating kaisipan at sa lahat ng ating ginagawa, yung ating behavior, internally and externally. Tanggapin natin, at hindi katotohanan ito. Ngunit ito po yung katotohanan. Paano po nangyari yun? Ang isang tao po na walang kaugnayan sa Diyos, spiritually, ang lahat ng kanyang ginagawa ay salungat sa kalooban ng Diyos. Maaaring sasabihin natin, hindi, kasi gumagawa ako ng mabuti. Kasi may relihiyon ako at tinuturo ng relihiyon sa akin ay mabuti. Ngunit yung kabutihan yun po ay nagmumula sa self-righteous na kaisipan. Hindi po kabutihan na nagmumula sa Diyos na binabanggit ng Ephesians chapter 2 verse 10. Kundi gawa lamang ng tao. Kung gawa ng tao, ito ay parang ipinagmamalaki sa Diyos. And that is hostility against God. Kaya po kahit na gumagawa tayo ng mabuti, kung hindi po nagmula sa Diyos, nag-ugat sa Diyos yung kabutihan na yun, walang katuturan sa mata ng Diyos. Lahat ng ating iniisip, lahat ng ating kaparaanan na buhay, ay salungat sa palatuntunan ng Diyos at kalooban ng Diyos. Noong tayo ay hiwalay, nung tayo ay putol ang ating relasyon sa Kanya. Kaya po, napakahalaga ng reconciliation na nagkaroon na habang nakaganapan sa pamagitan ng dugo ni Jesus na dumanak at ito ay nagkaroon ng kaganapan sa mga taong tumanggap ng katotohanan ito. Kaya po, naging posible lamang yung reconciliation na yon sa pamamagitan ng physical body ni Kristo na namatay. Kailangan mamatay yung physical body niya. Yun ang naging kaparaanan. Kaya po, imposible para sa isang makasalanan na napawalay sa Diyos ang kanyang buhay at siya ay makikipag-connect o makikipag-ugnayan sa Diyos at sa Panginoong Yesus. Imposible po yun na mangyayari. Dahil kung hindi nila totoong tinanggap ang katotohanan patungkol kay Kristo at ang ginawa ni Kristo at hindi totoo nagpasakop sa Kanya,
at sa kanyang tinapos na gawain sa krus at pinagkatiwala ang kanilang buhay sa kanya, imposible po na sila ay mayroong kaugnayan sa Diyos. Hindi nakikinig ang Diyos sa mga ganon. Kaya maaring panalangin tayo ng panalangin. Sabi ko nga, kung ang pag-uusapan lamang ay panalangin, wala nang hihigit pa na magaling manalangin sa mga Muslim. It is not a matter of praying, but it is a matter of whom are you praying to and how. Ikaw ba ay may kaugnayan doon? Kaya po, ang tao ay namumuhay sa kadiliman, spiritual na kadiliman. Kaya po, at higit pa ron, ang mauunawaan po natin, imposible para doon sa mga hindi totoong naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo at sa kanyang walang hanggang pananatili, yung kanyang eternal existence bilang manlilikha ng buong sansinukob. Imposible sa kanila na makamit nila ang kaligtasan. Sa halip, ang kanilang patutunguhan ay eternal damnation o walang hanggang kapahamakan. Yun ang kanilang patutunguhan. There is no way that they can achieve eternal life unless they truly believe and surrender their life to the Lord Jesus Christ and believe in His finished work of the cross. Kaya po, napakahalaga para sa isang ngayon po, balikan po natin sa mga totoong nagkaroon ng kaligtasan. Napakahalaga at talagang kailangan para sa mga taong nagkaroon ng totoong kaligtasan na dapat ay totoong naniniwala at ipinapahayag ang katotohanan na si Kristo, ang eternal God the Son, ay dumating sa lupa sa physical na kalalagayan. First John 4 verse 2, nandun po yun. Alam po nyo kung bakit napakahalaga nito? Na binanggit ng 1 John 4:2. Kasi kailangan niya na mamatay sa physical body. At ang espiritu ay hindi pwedeng mamatay. Kung siya ay from eternity past in the spirit, kinakailangan magkaroon siya ng katawan upang magkaroon ng kaganapan ang kanyang physical body ay mamatay na kaparaanan ng kaligtasan ng tao. Kaya't siya ay nagkaroon ng physical na katawan. Pangalawa, without shedding of blood, without shedding of his sinless blood, there is no forgiveness. Binanggit nyo ng Hebrews 9 verse 22. Kaya kailangan ang pag-aalay ng dugo, banal na dugo, sinless blood. At tanging si Kristo lamang ang meron nun. Kaya kailangan po yun. Upang matubos o di kaya upang mailigtas ang tao, ulitin natin, kinakailangan si Kristo ay maging tao. Hebrews 2 verse 17. Therefore, he had to be made like his brethren in all things. Ito na po. So that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sin of the people. Ito sinasabi ko, kinakailangan siya maging tao. Binanggit din niya ng 1 Timothy 2:5. Kaya si Kristo, ang kanyang totoong physical body at ang kanyang kamatayan ay talagang kailangan para sa kaligtasan ng tao na hindi tinatanggap ng ibang relihiyon. Romans 7 verse 4. Therefore, my brethren, you also were made to die to the law through the body of Christ, so that you might be joined to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. Yan po yung
malinaw po ipinakita sa atin. Hebrews 10, verse 10. By this will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Kailangan maganap. At ang lahat ng ito na ginawa ng Diyos kay Kristo Jesus ay talagang kailangan gawin extremely necessary upang sa ganun ay tayo ay maiharap sa Diyos na banal at walang bahid ng kapintasan. Yun yung naging kaparaanan. Kaya po, kinakailangan nating lubos na maunawaan ang lahat ng katotohanan ito dahil kahalintulad din ng panahon ng Colossian Church, ang mga kulto at mga kaaway ng krus ni Kristo ay nagkakalat ng kasinungalingan. Nakahalintulad din ng ating kapanahunan ngayon na maraming tao ang patuloy na ayaw tanggapin o itinatatwa ang superiority of Christ over all creation sa lahat-lahat ng bagay na ating tinalakay kanina. Kaya yung lahat ng katotohanan ng ating binanggit kanina ay hindi kailanman maitatatwa, hindi kailanman mapapasinungalingan. At ito ay pinatunayan sa buhay ng lahat ng mga totoong tumanggap na ng regalo ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Kasi nabago ang buhay. And that's the power of the Holy Spirit working in the lives of those who had been transformed to a new life. Nakakalungkot nga lamang na sabihin ng katotohanan na maging yung mga iba na nagsasabing sila ay Kristiyano ay para pong napakababaw o di kaya ay tinatrato nila ang pangalan ng Panginoong Hesus sa napaka-casual na paraan. Parang ordinary. Jesus deserved the highest reverence for His name. Similar to the Eternal Father because they are one. Deserving siya sa mataas na paggalang at pagsamba. Pareho sila ng Ama eh. Isa sila eh. Ang problema po, maraming nagsasabing Kristiyano ang carefree o di kaya ay walang ingat o walang pakundangan, wika nga, na gamitin ang pangalan ni Jesus sa mga casual na kaparaanan. Maaring unconsciously, pero just the same, that's carelessness. Na parang pinagsasawalang bahala. At hindi nila alam na sila ay nagkakasala sa ganong ginagawa. Ang mga sinaunang tao noon po ay hindi nila kayang banggitin ang pangalan ng Diyos. Sa sobrang napakataas ng paggalang at banal na takot, reverent fear. Kaya hindi nila mabigkas ang pangalan ng Panginoon. Kaya noon ang pangalan ng Diyos, YHWH, na hindi mabigkas. At nung si Abraham po, tinanong niya ang Diyos kung ano bang sasabihin ko po kung pagtanongin lang kung sino nag-utos sa akin. At ang sagot ng Diyos ay, ang sabihin mo, I am who I am. Kaya po, we proclaim Him. He is the great I am. Ngunit nung si Kristo ay nanaog sa lupa, He identified Himself with us. Siya po ay tinawag na Emmanuel, nang ibig sabihin God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. At by His grace and mercy, ang ginawa po niya, tayo po ay ibinilang niya na kabahagi ng kanyang eternal heavenly family. So, dahil po sa nangyaring ito, ay parang naging ordinary na ang ating pagtawag sa Panginoon. Kasi parang tayo ay kahalintulad niya, pero just the same, hindi po.
Kasi gayon pa man, hindi ibig pong sabihin nito ay tratuhin na lang natin ang pangalan ng Panginoon, Panginoong Hesus sa casual na kaparaanan. Dapat ay punong-puno pa rin ng pinakamataas na pagsambat, paggalang, highest reverence and holy pronouncement. Hindi sa mga ordinaryong usapan lamang na makamundo o walang katuturan. Let's go to point number 2. True Christians cannot be moved by any negative things in their faith because the power of the true gospel in their lives and the indwelling of the Holy Spirit. Okay, dito po, ano po yung ating naisipakita po rito? Yung verse 23 kasi ganito po sinasabi. Verse 23, if indeed you continue in the faith, firmly established and steadfast, and not move away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, was made a minister. Masyado pong masalimut na isa-isahin po natin ito, pero sa maikling pananalita, kahalintulad ng mga Kristiyano sa Colosas, ngayon, yung mga totoong tumanggap ng regalo ng kaligtasan at pakikipag-isa sa Diyos ay napapatunayan sa kanilang matatag na pananampalataya na hindi matitinag ng kahit na ano o kahit sino, kundi patuloy na tumatatag at tumitibay sa kabila ng lahat ng mga pangyayari na nagaganap dahil sila ay nag-ugat na napakalalim sa kaalaman ng katotohanan patungkol kay Kristo Jesus. Kaya nga ito yung pinupunto natin, kaya kailangan natin ito. Nag-ugat ng malalim sa kaalaman patungkol kay Kristo Jesus at yung karunungan na pinagkakaloob ng Espiritu Santo at yung matibay na pundasyon sa salita ng Diyos. Kaya, sa gitna ng magulong daigdig na ating ginagalawan at mga hindi pangkaraniwang mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran, araw-araw, ang mga totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo Jesus ay naligtas sa biyaya sa magitan ng pananampalataya, hindi natitinag, hindi natitigatig, hindi nababahala sa kahit ano nangyayari at sa halip ay buong pananabik na ninanais, hinihintay ang pagbabalik ng dakilang lumikha at tagapagligtas upang tayo ay kanyang kaunin sa alapaap bago niya ipataw ang paghuhukom sa madilim na daigdig na ating ginagalawan. And that's what we are eagerly waiting and praying for if we are truly with Him. At doon po sa mga hindi po lubos na unawa ang lahat ng bagay nito, we pray that God's grace and mercy be upon you, na kahit papano po ay magagap natin ng konti ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Kung kaya't ang mga sandaling ito po ay pagkakataon upang pagbulay-bulayan natin ang katotohanan at saliksikin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, na patuloy po ninyo pinagkakaloob, Diyos, ang pribilehyo ng mas malalim na kaunawaan at kaalaman patungkol sa lahat ng katotohanan na dapat po naming makamit, matanggap at manatili sa aming mga puso bilang kalakasan at magbibigay ng katatagan sa aming pananampalataya sa gitna po ng masalimuot na daigdig na aming ginagalawan. Panginoon, hinihingi po namin ang iyong biyaya at kahabagan
na dumaloy po sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan, sa mga nangangapa sa kadiliman, na inyo pong ipagkaloob, O Diyos, ang kakayahan na magagap nila ang katotohanan. At sa inyong mga anak, Panginoon, na tunay pong nakakilala sa iyo, bigyan po ninyo kami ng kakayahan, Panginoon, na patuloy po naming saliksikin ng malalim pa ang kaalaman patungkol sa iyo. At ang matinding pagnanais na kami po ay lalong tumatag sa pananampalataya upang hindi matinag sa anumang mga kaganapan na nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat po. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, na sama-sama po kami na naghihintay at nananabik sa inyong muling pagbabalik upang kami po ay kaunin. Maganap ang inyong mabuting palatuntunan sa buhay ng inyong mga hinirang. Salamat po, Panginoon. At muli po, Diyos, sa aming pong panimula ng isang panibagong araw, amin pong inilalagak sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng inyong mga anak. Samahan po niyo sila, gabayan niyo sila sa bawat hakbang sa lakbay ng buhay. Manatili po, Diyos, ang tanglaw ng Banal Espiritu sa bawat hakbang nila. Matalunto nila ang landas tungo sa kapuspusan ng buhay na ipinilaan mo para sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal Espiritu isang Diyos magpakasawalang hanggan. Amen. God bless you.